Isang bilyonaryo na may hawak na higit 2 trilyong piso ay pakiramdam na walang saysay ang kanyang buhay at nawalan na ng pag-asa sa sangkatauhan. Sa isang desperadong huling pagsubok, nagpanggap siyang isang kawawang pulubing matanda upang hatulan ang mundo. Handa na sana siyang sumuko ng tuluyan matapos siyang hamakin at pandirian ng lahat. Hanggang sa isang simpleng serbidora ang gumawa ng isang tahimik na kilos na hindi inaasahan ng lahat. Ang isang gawaing ito ng kabutihan at paggalang ay hindi lamang naglantad sa kanyang tunay na pagkatao. Ito ang nagligtas sa kaluluwa ng bilyonaryo at tuluyang nagbago sa kapalaran nilang dalawa magpakailanman. Si Don Alejandro de la Cruz, isa siyang hari sa sarili niyang mundo. Ang kanyang yaman na tinatayang nasa mahigit 2.5 trilyong piso ay sapat na para bumili ng maliliit na bansa. Ang pangalan niya ay isang bulong lamang sa mga pasilyo ng kapangyarihan, isang pirma na kayang magpagalaw ng mga merkado o magpabagsak ng mga bansa. Siya ang CEO at nag-iisang chairman ng De La Cruz Holdings. Mula sa kanyang penthouse office na tanaw ang buong Bonifacio Global City, pinapatakbo niya ang mga shipping lane, mga kumpanya sa teknolohiya at mga imperyo ng real estate. Sa lahat ng paraan, isa siyang hari. Pero ang hari ay lubos na nag-iisa, isang kalungkutan na kumakain sa kanyang kaluluwa. At sa araw na ito, ang kalungkutang iyon ay hindi na parang isang matibay na pader. Para na itong isang libingan. 10:00 ng umaga, pinamunuan niya ang isang board meeting kung saan mag-isa niyang sinira ang isang planong hostile takeover. Ang kanyang boses, kalmado at sinusukat, ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa mga argumento ng mga lalaking mas bata sa kanya ng 20 taon. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, kumain siya ng kanyang tanghalian na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Mag-isa. Sa kanyang mesa, walang anumang lasa ang pumasok sa kanyang panlasa. At pagsapit ng 3:00 ng hapon, binisita niya ang kanyang pribadong doktor, si Dr. Alister Garcia. Ang balita ay hindi maganda. Narinig niya ang boses ni Dr. Garcia, puno ng ensayadong pakikiramay. Dahil iyan sa stress, Alejandro, sabi nito, ang puso mo ay sobra-sobra na ang pagtatrabaho. Ang arrhythmia ay lumalala. Huminto sandali ang doktor, tila naghahanap ng tamang mga salita. Kailangan nating seryosong pag-usapan ang pagbabawas sa iyong trabaho. Kung hindi, baka hindi mo na maabutan ang susunod mong kaarawan. Isang susunod na kaarawan. Tumangulang si Alejandro. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang susunod na kaarawan, napakawalang saysay na konsepto. Wala siyang asawa, wala siyang mga anak, wala siyang natitirang pamilya para makasama sa pagdiriwang. Ang kanyang pinagmulan ay isang sikretong mahigpit niyang itinatago. Ang kanyang ama ay isang malupit at self-made na industrialist dito sa Maynila. Isang taong binuo ang sarili mula sa wala gamit ang bakal na kamao. Ang kanyang ina, sa kabilang banda, ay anak ng isang marangal ngunit naghihirap na kintsugi artist mula sa Kyoto. Namatay ang kanyang ina noong bata pa si Alejandro at ang tanging naiwan sa kanya ay isang maliit at pudpud na token. Ang kanilang family mon o sagisag, isang nakaistilong bulaklak ng kiri at isang alaala ng tahimik na dignidad. Ikinahiya ng kanyang ama ang koneksyon na iyon. Binugbog palabas sa kanya ang anumang bakas ng kanyang dugong hapon. Natutunan ni Alejandro na itago ito, na maging mas malupit, mas kanluranin, mas De La Cruz kaysa sa iba. Nagtagumpay siya. Ngunit sa paggawa nito, binura niya ang kaisa-isang bahagi ng sarili niya na minsan niyang pinahalagahan. Ngayon, sa pagharap niya sa sarili niyang kamatayan, nakita niya ang karimari-marim na kawalan ng laman ng kanyang buhay. Ang kanyang imperyo ay isang monumento para sa isang taong walang nakakakilala. Kailangan niyang makahanap ng isang tao, kahit sino, isang taong karapat-dapat sa kanyang pamana. Hindi ang pera, kundi ang mga prinsipyong isinabuhay ng kanyang ina. Dangal, respeto, at kabutihang loob.
Nang gabing iyon, isang pagsubok ang nabuo sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kanyang pribadong aparador sa penthouse, nilagpasan ang mga hilera ng mga mamahaling Italian suit. Kinuha niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay ang mga damit ng kanilang dating hardinero sa kolehiyo. Isang taong matagal na niyang hinangaan, na pumanaw na. Malinis ang mga damit, pero pudpud na. Isang kupas na flannel na pang-itaas, pantalon na lana na may mga tagpi, isang manipis na overcoat, at isang pares ng gasgas na bota. Nagdagdag siya ng isang niniting na sombrero at isang pares ng makapal at maduming salamin. Tumingin siya sa salamin. Ang pagbabago ay nakakagulat. Ang makapangyarihang presensya ni Alejandro de la Cruz ay nawala. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang hukot at matandang lalaki, marahil nasa mga huling taon ng kanyang dekada 70. Mayroon siyang pagod at hindi kapansin-pansing hitsura ng isang taong kinalimutan na ng mundo. Mukha siyang pagod, mukha siyang mahirap, at mukha siyang gutom. Ito na, ito ang pagsubok. Hindi niya kailangan ng tagapagmana ng kanyang trilyon-trilyong piso. Ang kailangan niya ay isang patunay. Isang patunay na sa isang mundong sakim at mababaw, may natitira pa ring isang taong may busilak na puso. Isang taong karapat-dapat hindi sa kanyang yaman, kundi sa alaala ng kanyang ina. Isang tao na makakakita sa kanya. Hindi bilang isang pulubi o isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao lamang. Handa na siyang mabigo. Sa katunayan, inaasahan na niya ito. Ngunit may isang maliit na bahagi sa kanya, ang bahaging iniwan ng kanyang ina, na umaasa pa rin. Umaasa para sa isang kislap ng kabutihan sa isang madilim na gabi. Hindi niya ginamit ang kanyang pribadong elevator. Ang elevator na yon, na diretsyong bumababa mula sa kanyang penthouse, patungo sa isang pribadong garahe, kung saan naghihintay ang kanyang kotseng nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay para kay Alejandro de la Cruz, ang makapangyarihang bilyonaryo. Pero ang taong lalabas ng gusali ngayong gabi ay hindi siya. Sa halip, dumaan siya sa isang pinto sa dulo ng pasilyo at sumakay sa service lift. Ang elevator na ginagamit ng mga janitor, mga delivery boy at mga trabahador. Masikip ito. Amoy grasa at pawis. Habang dahan-dahang bumababa ang kahon ng bakal, tiningnan niyang muli ang kanyang sarili sa gasgas na metal na dingding. Ang taong nakatitig pabalik ay isang estranghero. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na damit, isang pantalon na may tagpi, at isang pares ng sapatos na halatang dumaan na sa maraming pagsubok ng panahon. Ang makapal at maduming salamin ay nagtatago sa talas ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok, na karaniwang maayos na nakasuklay, ay ginulo niya ng bahagya sa ilalim ng isang niniting na sombrero. Ang pagbabago ay hindi lamang sa damit. Ito ay nasa kanyang tindig. Sadyang hinukot niya ang kanyang mga balikat. Sadyang ginawa niyang mabagal at tila nangangapa ang kanyang bawat galaw. Nawala ang kapangyarihan, nawala ang awtoridad. Ang natira ay isang matandang kahabag-habag. Isang taong dadaan ka lang sa tabi at hindi mo man lang mapapansin. At iyon mismo ang kanyang layunin. Bumukas ang pinto ng elevator sa basement. Lumabas siya, hindi sa makintab na garahe, kundi sa maingay na loading dock sa likod ng gusali. Agad siyang sinalubong ng hangin ng gabi sa Maynila, isang halo ng init, alikabok at ingay. Lumakad siya palabas sa eskinita at tumuntong sa bangketa. Dito nagsimula ang tunay na pagsubok. Sa loob ng 30 taon, kapag si Alejandro de la Cruz ay naglalakad, ang mga tao ay tumatabi. Nagbibigay daan sila. Ang kanyang presensya ay naguutos ng espasyo at respeto. Ngunit ang matandang ito, ang estrangherong ito, ay walang presensya. Para siyang hangin. Hindi nakikita. Ang mga taong naglalakad ng mabilis sa bangketa ay tila may sariling mundo. May bumangga sa kanyang balikat, isang binatang nagmamadali. Hindi man lang ito humingi ng paumanhin, hindi man lang ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad na parang wala siyang nabangga. Naramdaman ni Alejandro ang sakit, hindi sa kanyang balikat, kundi sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi pamilyar, ang kirot ng pagiging balewala.
Naglakad siya ng 15 kanto sa malamig na hangin ng Oktubre. Ang ingay ng mga busina ng jeep at bus ay nakakabingi. Ang amoy ng usok at pagkain sa kalye ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang mga tao ay nagtutulakan, naguunahan, walang pakialam. Napansin niya kung paano siya iniiwasan ng tingin ng mga tao. Kapag nagtatama ang kanilang mga mata, agad silang umiiwas, na para bang nakakita sila ng isang bagay na hindi ka nais-nais. Isang bagay na marumi, isang paalala ng kahirapan na ayaw nilang harapin. Isang bula ng pandidiri. Tila iyon ang pumapalibot sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam. Ang pakiramdam na maging isang anino sa sarili mong syudad. Isang multo na gawa sa laman at buto. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang ego. Bawat pag-iwas ng tingin ay isang patunay sa kanyang mga pinakamasamang hinala tungkol sa sangkatauhan. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang walang katapusang paglalakbay, narating niya ang kanyang destinasyon. Ang Perlas ng Silangan. Ang pinakamaningning na hiyas sa korona ng mga restaurant sa Maynila. Ang lugar kung saan kailangan mong magpareserba 6 na buwan ng maaga. Ang lugar kung saan ang isang plato ng pagkain ay katumbas ng isang buwang sahod ng karaniwang manggagawa. Ang lugar na sa pamamagitan ng isang komplikadong serye ng mga shell corporation ay pag-aari niya ng buo. Bawat silya na gawa sa nara, bawat kubyertos na pilak, bawat mamahaling bote ng alak sa cellar nito, lahat ay pag-aari niya. Nakatayo siya sa labas, sa malamig na bangketa, at pinagmasdan ang kanyang sariling kaharian. Mula sa loob, nakikita niya ang mainit na liwanag ng mga chandelier. Naririnig niya ang mahina at masayang tunog ng mga usapan at tawanan. Nakikita niya ang mga taong nakabihis ng magara, mga taong mayayaman, makapangyarihan, mga taong tulad niya, o tulad ng dati niyang sarili. Ang pinto na gawa sa tanso ay tila isang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo sa labas, kung saan siya ay isang pulubing hindi nakikita. At ang mundo sa loob, ang kanyang mundo, kung saan malalaman niya kung may natitira pa bang kabutihan. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ay tila sumusunog sa kanyang mga baga. Naramdaman niya ang bigat ng buong pagsubok sa kanyang mga balikat. Ito na ang simula ng paghuhukom. At sa huli, itinulak niya ang mabigat na pinto. Sa pagtulak niya ng mabigat na pintong tanso, isang alon ng init at mahinang ugong ng mga usapan ang sumalubong sa kanya. Isang mundo ng karangyaan at kaginhawaan. Ngunit agad itong sinundan ng isang pader ng yelo. Ang head waiter, isang matangkad at seryosong lalaki na nagngangalang Marco, ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang ledger. Sinuri ng kanyang mga mata si Alejandro mula ulo hanggang paa. Ang ensayadong at magalang na ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay isang ngisi ng purong pandidiri. Naramdaman ni Alejandro ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang biglaang paglamig. Dito, sa mismong pasukan ng kanyang sariling pag-aari, ang pagsubok ay nagsisimula na. Nagtanong si Marco, ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang sandata, hindi isang alok ng tulong. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ang bawat pantig ay may bahid ng pangiinsulto. Sinikap ni Alejandro na gawing paos at mahina ang kanyang boses, tulad ng isang taong matagal nang hindi kumakain. Isang mesa para sa isa. At doon, tumawa si Marco. Hindi ito isang magiliw na tawa. Ito ay isang maikli, matalas, at malupit na halakhak. Isang tunog na humiwa sa hangin. "Naku, Ginoo," sabi ni Marco, na may panunuya sa kanyang boses. "Sa tingin ko po ay naliligaw kayo. Ito po ang Perlas ng Silangan. Baka po ang hinahanap ninyo ay ang karinderya sa kanto." Ilang mga bisita na naghihintay ng kanilang mesa ang napalingon para tumingin. Isang babae na nakasuot ng mamahaling damit ang pisikal na umatras, na para bang natatakot na mahawa sa karukhaan. "Hindi ako naliligaw," mahinang sabi ni Alejandro. Pinanatiling diretso ang kanyang tingin. "Gusto ko ng isang mesa. Fully booked po kami para sa susunod na 3 buwan. Mabilis na sagot ni Marco, ibinalik ang kanyang atensyon sa ledger.
Isang malinaw na paraan ng pagpapaalis. Pero may nakikita akong mga bakanting mesa, itinuro ni Alejandro. Namula sa galit ang mukha ni Marco. Lumapit siya kay Alejandro, ibinaba ang kanyang boses sa isang nagbabantang bulong. Makinig ka, matanda. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero ginugulo mo ang mga kliyente. Umalis ka na ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng security para paalisin ka dahil sa trespassing. Isa akong customer. Gusto kong kumain. Giit ni Alejandro, hinigpitan ang hawak sa luma at gasgas na tungkod na dala niya. Sinusubukan niya ang hangganan. Security! Pumitik ng daliri si Marco. Ngunit bago pa may makakilos, isang bagong boses ang narinig, matalas at balisa, mula sa loob ng kainan. Marco, anong ibig sabihin nito? Ito ang general manager, nagmamadali. Itong pulubi ay ayaw umalis, sir, sabi ni Marco. Tiningnan ng manager si Alejandro, pagkatapos ay ang mga nag-uusyosong bisita. Kinakalkula niya ang eksena laban sa problema. Sige na, bumulong ang manager, gumawa ng mabilis na desisyon. Ilagay mo siya sa likod, malapit sa kusina. Ipasok mo siya at ilabas ng mabilis bago pa siya makagulo ng iba. Galit na galit si Marco dahil natalo ang kanyang desisyon, pero sumunod siya. Dito, sabi niya nang may pang-aasar, hindi man lang tumitingin kay Alejandro. Hinawakan niya si Alejandro sa siko. Masakit ang pagkakahawak, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa manipis na tela ng Amerikana at kinaladkad siya sa gitna ng dagat ng mga puting mantel. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanila. Kadiri, paano nila pinapasok yan dito? Nakakawalang gana tuloy kumain. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Alejandro. Itinulak ni Marco si Alejandro sa pinakapangit na mesa sa buong restaurant. Isang maliit na mesa para sa dalawa na isiniksik sa isang sulok kung saan ang pinto papuntang kusina ay bumubukas-sara bawat 30 segundo. Bawat bukas nito ay nagdadala ng ingay at matapang na ilaw. Ang mesa ay walang ayos at malagkit. Heto, sabi ni Marco, inihagis ang isang menu sa mesa. Huwag ninyong abalahin ang mga staff. Masyado silang abala sa pagsisilbi sa mga tunay na bisita. At umalis siyang nagmamartsa. Naiwan doon si Alejandro. Ang haring hindi nakikita, sa loob ng kanyang sariling kastilyo, napapaligiran ng mga nasasakupan na kinasusuklaman siya. Pinanood niya ang mga waiter na nagmamadaling dumadaan. Ang kanilang mga mata, sinanay na iwasan ang kanyang mesa na parabang ang pagtingin sa kanya ay isang sakit na nakakahawa. 20 minuto. 20 minuto siyang nakaupo doon, walang tubig. Walang bati, walang kahit anong pagkilala. Isa lang siyang matandang lalaki na nakasuot ng sira-sirang damit. Wala siyang halaga. Ang lamig sa loob ng silid ay mas matindi pa kaysa sa lamig sa kalye. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Naramdaman niya ang isang malalim at matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang pagsubok ay isang kabiguan. Ang sangkatauhan ay kasing babaw ng kanyang kinatatakutan. Handa na siyang umalis. Handa na siyang bumalik sa kanyang penthouse na walang laman, pirmahan ang buong yaman niya sa isang walang kaluluwang foundation at hintayin na lang ang kanyang kamatayan. At pagkatapos, lumapit siya. Ayaw na ayaw ni Sofia Reyes ang katapusan ng buwan. Ang mga tip na nakukuha niya mula sa perlas ng silangan ay malaki, pero ang kanyang bahagi ay tila laging naglalaho na parang bula sa sandaling dumating ito. Ang eksperimental na gamutan para sa multiple sclerosis ng kanyang ina ay hindi sakop ng buo ng insurance at ang kanyang matrikula para sa kanyang master's program sa art history sa Universidad ng Pilipinas ay isang halimaw na laging kailangang pakainin. Ngayong gabi, doble ang kanyang shift. Ang kanyang mga paa ay kumikirot na sa loob ng sapatos na ibinigay ng restaurant. Ang kanyang isip ay abala sa isang thesis paper tungkol sa iconography ng panahon ng Meiji. Isa siyang floater ayon sa tawag ng ibang mga waiter. Nakatalaga siyang tumulong sa mga senior staff sa halip na magkaroon ng sarili niyang mas malaking seksyon. Ibig sabihin, siya ang gumagawa ng karamihan sa mga mabibigat na gawain. Nagpupuno ng mga baso ng tubig, naghahatid ng mga plato,
at nagliligpit ng mga mesa para sa mga taong tulad ni Marco, na ang turing sa kanya ay kapareho ng pandidiri na inilalaan nito para sa sinumang hindi nagsusuot ng relos na nagkakahalaga ng ₱250,000. Nasa kusina siya nag-aayos ng mga basket ng tinapay nang marinig niyang malakas na nagrereklamo si Marco sa manager. Isang ganap na kahihiyan, Mesa 19. Baka subukan pa niyang nakawin ang mga kubyertos. Ayokong lumapit ang staff ko sa kanya. Narinig niya ang sagot ng manager, na abala sa pagpirma ng isang invoice. Hayaan mo lang siya. Makukuha rin niya ang mensahe at aalis din yan. Sumilip si Sofia sa bintanang hugis diamante sa pintong bumubukas sara at nakita niya ang lalaki. Matanda siya, mukhang mahina, at nakaupo siyang mag-isa sa pinakapangit na mesa sa buong restaurant. Ang mesang tinatawag ng lahat na Siberia. Nakatitig lang siya sa mesang walang ayos. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya nanggugulo. Hindi siya maingay. Mukha lang siyang nawawala. Isang simpleng kurot ng pakikiramay ang tumama sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang lolo sa mga huling taon nito. Kung paano siya nagsimulang tingnan ng mundo na parang hindi siya naroroon. Isang pakiramdam na para kang hangin. Sofia! Sumigaw si Marco, nakita siya. Ang Mesa 7 ay nangangailangan ng mas maraming alak. Si Mr. Santiago, bilisan mo. Opo, sir, sagot ni Sofia. Kinuha niya ang silver ice bucket para sa mesa ni Mr. Santiago, isang kilalang at mapanuring business tycoon na laging malaki magtip, pero ipinaparamdam sa mga staff na sila ay mga insekto. Naglakad siya sa sahig ng restaurant, ngumingiti ng magalang sa mga kumakain. Nadaanan niya si Mr. Santiago na malakas na ikinukwento ang kanyang bagong biniling yate. Sandali lang po ang inyong alak, sir, sabi niya nang may ensayadong ngiti. Ang kanyang daraanan ay diretso sa tabi ng Mesa 19. Hindi nag-angat ng tingin ang matandang lalaki. Nakaupo lang siya doon, isang larawan ng tahimik na panlulumo. Ang ibang mga waiter ay halos maglakad sa kabilang dulo ng silid para lang maiwasan ang kanyang mesa na para bang may sakit siyang nakakahawa. Huminto si Sofia. Narinig niya ang boses ni Marco sa kanyang isipan. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Walang halaga yan. Mag-focus ka sa pera. Tumingin siya kay Mr. Santiago. Tapos ay tumingin pabalik sa matandang lalaki. Nasa kay Mr. Santiago na ang lahat. Ang lalaking ito, tila wala ni anuman. Kahit isang basong tubig, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na hindi batay sa pera, o sa takot, o sa utos ng kanyang amo. Isang desisyon na batay sa kung ano ang tama. Maingat niyang ibinaba ang mabigat na timba ng alak sa isang kalapit na service stand. At lumakad siya, palapit sa Mesa 19. Hindi kumilos ang matandang lalaki. Nakatayo si Sofia ng tahimik sa tabi ng mesa, naghihintay na mapansin siya, pero hindi siya napansin. Kaya't nagsalita siya, ang kanyang boses ay malambing at marahan. Magandang gabi po, sir. Nag-angat ng tingin ng lalaki, halatang nagulat. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal at maduming salamin ay nakakagulat na matalas. Tila sinusuri siya nito. Sa malapitan, hindi siya mukhang mahina, pagod lang. Nagsalita ang lalaki, ang kanyang boses ay tuyo at paos. Hindi kanila pinapayagang mag-serve sa akin. Ako po ang magsiserve sa inyo, simpleng sagot ni Sofia. Kumuha siya ng isang malinis na linen na napkin mula sa kanyang apron at sa isang sanay na galaw, inilatag ito sa ibabaw ng malagkit na mesa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang baso ng tubig at isang maliit na pitzel na pilak mula sa service stand. Binuhusan niya ang baso. Maaari po ba akong mag-alok sa inyo ng inumin? Tanong niya. Baka po gusto ninyo ng mainit na tsaa? Napakalamig po sa labas ngayong gabi. Ang matandang lalaki ay nakatitig lamang sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Tila naghahanap siya ng isang anggulo, isang motibo sa kanyang ginagawa. Bakit? Tanong ng matanda. Bakit po? Ano po iyon, sir? Bakit mo ako tinutulungan? Sinabihan ka nilang huwag. Ang lahat po ay karapat-dapat sa isang basong tubig, sabi ni Sofia na may maliit at pagod na ngiti.
At trabaho ko pong pagsilbihan ang mga bisita, silang lahat. Bumuntong hininga ang lalaki. Tsaa. Mainit na tsaa lang. Mayroon po ba kayong partikular na gusto? Green tea? Kung meron kayo. Meron po kami, syempre. Babalik po ako agad, sabi niya. Nang siya ay tumalikod, nakita niya si Marco na nakatayo malapit sa podium ng headwaiter. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap. Gumawa siya ng isang matalas na senyas. Iginuhit ang kanyang daliri sa kanyang leeg. Isang senyas na nangangahulugang, "Tigilan mo yan." Nagpanggap si Sofia na hindi niya nakita. Pumunta siya sa istasyon ng tsaa. Ang ibang mga waiter ay nagbubulungan. Anong ginagawa niya? Bulong ng isa. Sinasayang niya ang kanyang mga tip. Sisisantihin siya ni Marco. Binaliwala sila ni Sofia. Inihanda niya ang tsaa. Hindi lang siya basta kumuha ng isang tibag at isang takure ng mainit na tubig. Pinili niya ang premium sencha mula sa lalagyan ng mga loose leaf. Maingat na sinukat ito sa isang tamang ceramic pot at ibinuhos ang tubig bago pa ito tuluyang kumulo. Ang paraan na alam niyang dapat gawin. Ito ay isang detalyeng natutunan niya mula sa kanyang pananaliksik para sa thesis. Inilagay niya ang takure, isang maliit na tasa, at isang manipis na hiwa ng lemon sa isang malinis na tray at lumabas. Ramdam niya ang mga matang nag-aapoy ni Marco sa kanyang likuran. Ramdam niya ang masamang tingin ni Mr. Santiago na tinatapik-tapik ang kanyang basyo ng baso ng alak sa mesa. Binaliwala niya silang dalawa. Bumalik siya sa mesa 19. Naghihintay ang matandang lalaki at doon nangyari ang lahat. Habang inilalapag ni Sofia ang mabigat na ceramic na takure, ang matandang lalaki, si Alejandro, ay may ginawang hindi sinasadya. Mayroon siyang isang maliit na bagay na paulit-ulit na pinapaikot sa kanyang bulsa, isang ugali mula pa noong kanyang pagkabata. Naninigas ang kanyang mga daliri dahil sa lamig at habang iginagalaw niya ang kanyang kamay, ang bagay ay nadulas mula sa kanyang pagkakahawak at nahulog sa mesa na may mahinang tunog. Isang maliit at madilim na medalyong metal, hindi mas malaki sa isang 25. Pudpod na at makinis dahil sa katagalan, ang mga detalye ay halos nabura na. Para sa iba, ito ay isang walang kwentang gamit lang. Mabilis na aabutin sana ito ni Alejandro, isang kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit nakita na ito ni Sofia. Huminto siya. Ang kanyang kamay ay nakalutang sa ibabaw ng takure. Bahagya siyang yumuko. Ang bagay na iyon ay hindi lang isang gamit. Ito ay isang sagisag, isang nakaistilong bulaklak na may 3 dahon at 3 tangkay. Ang paghinga ni Sofia ay tila huminto sa kanyang lalamunan. Alam niya ang simbolo na iyon. 8 buwan niyang tinititigan ito sa mga aklat-aralan. Ito ang kirimon, ang sagisag ng Paulonia. Isa sa pinakamahalagang sagisag ng pamilya sa kasaysayan ng Hapon. Nakita ni Alejandro na nakatingin siya. Nanliit ang mga mata nito. Wala lang ito, sabi nito, nang may pagkairita. Tinatakpan ito ng kanyang kamay. Isang anting-anting lang. Tumingin si Sofia sa kanyang mukha, sa kanyang mataas na cheekbones, sa hugis ng kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin, sa dignidad na nakatago sa kanyang tindig. At lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Sa gitna ng magulong restaurant, si Sofia ay lumikha ng isang maliit at tahimik na sandali ng ganap na katahimikan. Hindi niya sinabing, "Alam ko kung ano iyan." Hindi niya sinabing, "Hapon po ba kayo?" Sa halip, ginawa niya ang itinuro sa kanya ng kanyang propesor sa art history, isang lalaking gumugol ng 30 taon sa isang monasteryo sa Kyoto. Ang tamang paraan upang magpakita ng paggalang sa isang piraso ng kasaysayan. Huminga siya ng malalim. Huminga siya para sa sarili niya, para sa lalaking nasa harap niya, at para sa isang kasaysayang halos makalimutan na. Huminga siya at yumuko. Isang maikli at tiyak na pagyuko mula sa baywang, tuwid ang likod, ang kanyang mga mata ay nakababa sa sahig sa loob lamang ng isang saglit. Hindi ito isang pagyukong nagpapakita ng pagkaalipin. Ito ay isang pagyukong puno ng malalim na paggalang.
Itinuwid niya ang kanyang katawan. Tiningnan niya ang lalaki diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay malinaw, naghahatid ng isang mensahe na hindi niya natanggap sa loob ng 60 taon. At nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malinaw at malambing, na tila humiwa sa ingay para lamang sa kanya. Isang karangalan po ang pagsilbihan kayo, Ginoo. Si Alejandro de la Cruz ay tuluyang nanigas. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. At pagkatapos ay naging apoy. Walang sino man sa buong buhay niya ang yumuko sa kanya ng ganoon. Hindi sa ganoong paraan. Ang kanyang mga empleyado ay yumuyuko dahil sa takot. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay yumuyuko dahil sa kasakiman. Ngunit ito ay iba. Ito ay pagkilala. Hindi lang niya nakita ang isang matandang lalaki. Hindi lang niya nakita ang isang Hapones. Nakita niya ang kanyang pamana, ang mismong kaluluwa niya na matagal na niyang ikinulong at ikinahiya, at pinarangalan niya ito. Sa gitna ng templong ito ng kanluraning kasakiman, isang dalaga sa isang simpleng kilos, ay kinilala ang kanyang ina. Ang kanyang kamay na nakatakip sa sagisag ay nanginginig. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng emosyon. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Ngumiti si Sofia, isang tunay at mainit na ngiti. Paumanhin po kung ako'y lumampas sa aking linya, Ginoo. Isinusulat ko po ang aking thesis tungkol sa sining ng panahon ng Meiji. Ang inyo pong anting-anting. Huminto siya sandali. Ay napakaganda. Ito po ay kumakatawan sa isang kasaysayang nararapat bigyan ng respeto. Ibinuhos niya ang kanyang tsaa, maingat, walang tapon. Ang maputlang berdeng likido ay umuusok sa tasa. Inilagay niya ito sa harap niya. Sabihan niyo lang po ako kung mayroon pa po kayong ibang kailangan, sabi niya. Sandali, sabi ni Alejandro, mas malakas na ngayon ang kanyang boses. Ang pangalan mo? Sofia po, sir. Sofia Reyes. Sofia Reyes, ulit niya, na tila isinasaulo ito. Ano nga ulit ang pinag-aaralan mo? Art Restoration and History po, na nakatuon sa Trans-Pacific Cultural Exchange. Isang kamangha-manghang larangan, bulong ni Alejandro. Sinusubukan niya ulit siya, ngunit sa ibang paraan na. Hindi na ang kanyang pasensya ang sinusubok niya, kundi ang kanyang lalim. At bakit iyon? Tanong niya. Dahil po, sabi ni Sofia, habang tinitingnan ang marangya at magarbong silid. Sa tingin ko po, nakakalimutan natin ang mga bagay-bagay. Tinatabunan natin ang mga luma, ang mga mahahalagang bagay ng ginto. Gusto kong hanapin kung ano ang nasa ilalim. Huminga siya ng malalim. Ang pilosopiyang kintsugi na ang mga bagay ay mas maganda dahil sa pagiging basag. Sa tingin ko po, naaangkop din iyon sa mga tao. Napatitig sa kanya si Alejandro, ganap na natigilan. Kintsugi, ang sining na ginagawa ng kanyang ina. Ang sining ng pag-aayos ng mga basag na paso gamit ang ginto, na ginagawang pinakamagandang bahagi ng piyesa, ang mismong lamat. Bago pa siya makasagot, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Ang anino ay pag-aari ni Marco, ang head waiter, at ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Nakita niya ang pagyuko. Nakita niya ang pakikipag-usap ni Sofia sa pulubing walang pambayad sa loob ng 5 minuto. Habang si Mr. Santiago, isang taong regular na nag-iiwan ng 100% tip sa mga bote ng alak na nagkakahalaga ng 50,000 piso, ay naghihintay. Miss Reyes, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mapanganib na tahimik. Sandali, ngayon din. Nawala ang panandali ang liwanag sa mukha ni Sofia. Paumanhin po, sir, bulong niya kay Alejandro. Hinawakan siya ni Marco sa braso. Kasing sakit ng pagkakahawak nito kay Alejandro. At hinila siya palayo ng ilang talampakan sa isang sulok na hindi na maririnig ni Alejandro. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bumulong si Marco, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Kinukuha ko po ang order niya, sir. Humingi po siya ng tsaa, sabi ni Sofia. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Hindi siya bisita. Isa siyang problema. At ikaw, dumura si Marco. Ang problema ko,
Binaliwala mo si Mr. Santiago, ang pinakamahalaga nating kliyente, para lang pagsilbihan. Yan, baliw ka ba o tanga? Si Mr. Santiago po ay inaasikaso na. Mayroon siyang basyong baso ng alak, isa iyong emergency. Ito, itinuro niya si Alejandro, ay basura na kailangang ilabas. Bumalik ka sa iyong seksyon. Huwag mo nang kausapin ang lalaking iyon. Huwag mo na siyang tingnan. Maliwanag ba? Naramdaman ni Sofia ang init ng hiya at galit. Isa lang siyang matandang lalaki, Marco. Siya ay wala siyang kwenta, sabi ni Marco. Binibigkas ang bawat salita. At kung hindi mo alam ang pagkakaiba ng isang high-value client at isang piraso ng basura sa kalye, wala kang hinaharap sa negosyong ito. Umalis ka na. Napaatras si Sofia, tahimik na tumango. Tumalikod siya para umalis. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Miss Reyes, iyon ang boses ni Alejandro. Hindi na ito paos. Ito ay malinaw, kalmado, at may dalang autoridad na nagpatigil kay Marco na hindi man lang namalayang naririnig pala sila ng matanda. Nagkakamali ka, binata, sabi ni Alejandro, nakatingin kay Marco. Hindi niya binabaliwala ang iyong kliyente. Ipinapakita niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng serbisyo. Isang konsepto na malinaw na hindi mo pa nauunawaan. Nalaglag ang panga ni Marco, ang kapangahasan ng matandang ito. Sino ka para? Hindi, sabi ni Alejandro, itinaas ang isang kamay. At si Marco, sa sarili niyang pagkagulat, ay tumigil sa pagsasalita. Ngunit bago pa man may mangyari, mula sa kabilang mesa, ang malakas na boses ni Mr. Santiago ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hoy, babae, nasaan na ang alak ko? 10 minuto na akong naghihintay. Si Santiago, isang malaki at mapulang lalaki, ay agresibong pumitik ng kanyang mga daliri sa direksyon ni Sofia. Ikaw, serbidora, itigil mo na ang pakikipag-usap sa pulubi at gawin mo ang trabaho mo. Ang buong restaurant, na kanina pa sinusubukang huwag pansinin ang komprontasyon, ay biglang tumahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Sofia. Nabitag siya. Sa isang panig, ang head waiter na aktwal na nagsisante sa kanya. Sa kabilang panig, isang abusado at makapangyarihang kliyente. At sa gitna, ang misteryosong matandang walang pera na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naramdaman niyang kailangan niyang protektahan. Mr. Santiago, sabi ni Sofia, lumingon sa kanya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Pupunta na po ako diyan sa isang saglit, pero pakiusap po. Huwag po kayong pumitik ng inyong mga daliri. Hindi po ako aso. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Maaari mong marinig ang pagbagsak ng isang aspili sa makapal na karpet. Ang katahimikan na iyon ay ganap at mabigat. Ang mukha ni Mr. Santiago ay nagbago mula sa pagiging mamula-mula tungo sa isang malalim na kulay ube na dulot ng matinding galit. Hindi pa siya kailanman nasasagot ng ganoon, lalo na ng isang utusan. Tumayo siya. Ibinato ang kanyang napkin sa kanyang plato. Tapos na, sigaw niya, itinuturo ang isang makapal na daliri kay Sofia. Tapos ka na, Marco! Ginugugol ko ang ₱250,000 sa isang taon sa mga establishmento ng taong ito. Kung ang walang galang na bruhang ito ay hindi masisante dito mismo, ngayon din. Personal kong sisiguraduhin na lahat kayo ay mawawalan ng trabaho. Namutla si Marco. Ito na, ang pinakamasamang bangungot. Isang napakalaking kliyente laban sa isang rebelding serbidora. Hindi siya nag-atubili. Hinarap ni Marco si Sofia. Ang kanyang profesional na maskara ay nawala, pinalitan ng purong galit na walang halo. Nakita niya ang kanyang karera, ang kanyang estado sa buhay, ang kanyang buong buhay na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Lahat ay nanganganib dahil sa isang estudyante sa kolehiyo at isang pulubi. Sinisante na kita! Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok. Sinisante na kita, Sofia Reyes. Kunin mo ang iyong mga gamit. Lumayas ka sa restaurant ko. Ngayon din. Napaatras si Sofia na para bang sinampal. Agad na namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding inhustisya. Ang mga bayarin sa gamot ng kanyang ina, ang kanyang matrikula, ang kanyang thesis, lahat ay nawala. Sinubukan niyang gawin ang tama.
Tratuhin ang isang tao ng may dignidad. At ito ang kabayaran. Tumingin siya kay Mr. Santiago na nakangiting nagtatagumpay. Tumingin siya kay Marco na humihingal ng malakas. Ang kanyang mukha ay namumula. Pagkatapos, tumingin siya sa matandang lalaki sa mesa 19. Nanonood lang ito. Kalmado ang kanyang mukha. Mukha siyang bigo. Paumanhin po, sir, bulong ni Sofia kay Alejandro. Ang mga luha ay tumutulo na ngayon sa kanyang mga pisngi. Pasensya na po talaga. Hindi ko na po natapos ang serbisyo ko sa inyo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Ang kanyang mga balikat ay bagsak, patungo sa labasan ng mga staff. Natalo na siya. Tigil. Ang salita ay hindi malakas. Hindi ito isang sigaw. Ngunit humiwa ito sa mabigat na katahimikan ng restaurant na parang isang talim ng diamante. Isang boses, ng ganap, hindi mapag-aalinlanganan at nakakatakot na kapangyarihan. Huminto si Sofia. Si Marco, nalilingon na sana para humingi ng paumanhin kay Santiago, ay nanigas. Ang matandang lalaki sa mesa 19 ay tumatayo. Hindi na siya hukot, hindi na siya mahina. Tumayo siya sa kanyang buong taas. Ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang kapangyarihan na tila humihigop sa hangin mula sa silid. Ang sira-sirang Amerikana at niniting na sombrero ay suot pa rin niya, ngunit bigla itong nagmukhang isang kasuotan. Isang kakaibang pagbabalat kayo. Kinuha niya ang makapal at maduming salamin at inihagis ito sa mesa. Ang kanyang mga mata, malinaw at kasing talas ng isang lawin, ay nilibot ang buong silid. Ginoong Marco, sabi ni Alejandro de la Cruz, ang kanyang boses ngayon ay ang matunog na baritono na sa loob ng 30 taon ay nagpatakot sa mga CEO. Kakagawa mo lang ng isang sakuna at malaking pagkakamali sa paghuhusga. Sandaling natigilan si Marco. Ang pagbabago ay napakabuo, napakabigla, na hindi ito maproseso ng kanyang utak. Sino ka sa tingin mo? Wala siyang kwenta, sigaw ni Mr. Santiago, bagaman isang bahid ng kawalan ng katiyakan ang pumasok sa kanyang boses. Isa siyang baliw na matanda. Marco, paalisin mo na ang pulubing iyan dito. Pati na rin ang babae. Binaliwala ni Alejandro si Santiago. Pinanatiling nakatutok ang kanyang matalas na tingin sa head waiter. Sinisante mo ang kaisa-isang tao sa buong establishmentong ito, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nakamamatay sa pagiging kalmado, na nakakaunawa sa fundamental na kahulugan ng salitang serbisyo. Ang kaisa-isang empleyado na nagpakita ng kahit katiting na desensya, karunungan o dangal. Dangal! Nanuya si Marco. Nabawi ang isang maliit na bahagi ng kanyang kayabangan. Isa itong restaurant, hindi isang karate movie. Binaliwala niya ang isang kliyente. At ikaw, nag-trespassing ka. Tapos na ito! Security! Sigaw niya patungo sa pinto. Pumasok kayo dito! Ngumiti lang si Alejandro. Isang malamig at manipis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi na yan kailangan. Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang sira-sirang pantalon ang isang simple at makinis na itim na smartphone. Ang ibang mga parokyano na nanonood na parang isang laban sa tennis ay napasinghap. Ito ang bago at hindi pa inilalabas na modelo mula sa isang kumpanya ng teknolohiya na kabibili lang ng kumpanya ni Alejandro. Pumindot siya ng isang pindutan sa kanyang screen. Ang kanyang boses ay kalmado. Miguel, tapos na ako. Pakiusap, pumunta ka sa pangunahing silid kainan ng Perlas ng Silangan. Isang maikling paghinto. Oo, ngayon din. Ibinaba niya ang telepono. Ano yan? Nanuyang tanong ni Marco. Tinatawagan mo ang iyong mga imahinaryong kaibigan? At bigla, ang malalaking tansong pinto ng restaurant ay bumukas ng malakas. Dalawang malalaking lalaki na magkapareho ang suot na itim na Amerikana at may mga earpiece ang pumasok. Hindi sila security ng restaurant. Sila ay mga profesional. Tahimik silang kumilos na may koordinasyon at disiplina at tumayo sa magkabilang gilid ng pinto. Makalipas ang isang sandali, isang pangatlong lalaki ang pumasok. Siya ay nasa mga huling taon ng kanyang dekada 50.
May mga puting buhok na sa kanyang sentido at isang mukha na tila inukit mula sa granite. Nakasuot siya ng isang mamahaling bespoke suit na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso. Ito si Miguel Castro, ang Chief Operating Officer ng De La Cruz Holdings, ang kanang kamay ni Alejandro De La Cruz. Sinuri ni Miguel ang buong silid. Ang kanyang mga mata ay agad na natagpuan ang matandang lalaki na nakasuot ng sira-sirang damit. Naglakad siya pasulong ng walang pag-aalinlangan. Nilagpasan niya ang tulalang si Marco. Nilagpasan niya ang mga nagtatakang kumakain. Huminto siya isang talampakan sa harap ni Alejandro at bahagyang iniyuko ang kanyang ulo. "Ginoong De La Cruz," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay isang magalang na dagundong. "Ayos lang po ba ang lahat?" Ang katahimikan sa silid ay hindi na lamang katahimikan. Ito ay isang vacuum. Isang puwang kung saan tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pamumula, tungo sa isang nakakasulasok na puti. Tila hinigop lahat ng dugo mula rito. Ang kanyang mga tuhod ay kitang-kitang nanginig. "Ginoong De La Cruz," bulong niya. Ang mga salita ay tila hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Si Mr. Santiago, ang business tycoon, ay mukhang tinamaan ng kidlat. Alam niya ang pangalang iyon. Lahat ay alam ang pangalang iyon. Alejandro De La Cruz, ang mailap at hindi nagpapakitang bilyonaryo. Tumingin siya mula sa makapangyarihang COO, si Miguel, patungo sa pulubi na nakasuot ng lumang Amerikana. Imposible, ngunit nangyayari. "Ginoong De La Cruz," nanginginig na sabi ni Marco, humakbang pasulong ng paika-ika. Hindi ko po kayo nakilala. Patawad po. Patawad po, sir." Itinaas ni Alejandro De La Cruz ang kanyang kamay. Ang head waiter ay napahinto sa kanyang paghingi ng tawad. Ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang pagbabago ay ganap na. Ang hari ay nagbalik na sa kanyang kastilyo. Itinuon ni Alejandro ang kanyang tingin kay Marco. Hindi ito isang tingin ng galit. Ito ay isang tingin ng malamig at klinikal na pagsusuri, tulad ng isang siyentipiko na sinusuri ang isang bigong specimen. "Hindi mo ako nakilala," sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Iyan ang kaisa-isang totoong sinabi mo buong gabi. Hindi mo ako nakilala noong naniniwala kang isa akong taong walang kapangyarihan. Hindi mo nakilala ang isang taong nangangailangan ng pangunahing dignidad. Hindi mo nakilala ang sarili mong amo." Iginawi niya ang kanyang kamay sa buong silid. "Ikaw ang manager ng sahig na ito. Ikaw dapat ang tagapag-alaga ng reputasyon nito. Pero ang totoo," bumaba ang boses ni Alejandro, "isa ka lang bully, isang gatekeeper na sumasamba sa yaman at kinasusuklaman ng kahinaan. Nakita mo ang isang pagsubok at lubusan kang nabigo." "Sir, pakiusap po," nagmakaawa si Marco. Magkadaop ang kanyang mga palad, ang buong katawan ay nanginginig. "Isang pagkakamali lang po. Pinoprotektahan ko lang po ang restaurant. Pinoprotektahan si Mr. Santiago." "Iyon," ang maling sinabi. Tumigas ang tingin ni Alejandro. Lumingon siya kay Mr. Santiago na sinusubukang lumubog sa kanyang upuan. "Mr. Santiago," sabi ni Alejandro. Napaigtad ang lalaki. "Gumugugol ka ng ₱250,000 piso sa isang taon dito, sabi mo. Isang kahanga-hangang halaga." "Ginoong De La Cruz, Alejandro, hindi ko po alam," nanginginig na sabi ni Santiago. Pinupunasan ang kanyang pinagpapawisang mukha ng isang napkin. "Pakinggan niyo po, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ang babaeng ito ay sinusubukang gawin ang kanyang trabaho habang ginugulo mo," putol ni Alejandro. "Teka, makinig ka," sinubukang magmatapang ni Santiago. "Hindi, ikaw ang makinig," biglang sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay sa wakas ay tumaas na tila isang latigo. "Ang iyong ₱250,000 ay barya lamang sa akin. Ngunit tila binigyan ka nito ng ideya na maaari mong tratuhin ang mga tao na parang personal mong pag-aari, na maaari kang pumitik ng iyong mga daliri at humingi ng pagsunod. Isa kang bisita sa aking establishmento at inabuso mo ang aking staff. Ininsulto mo ang isa pang bisita.
at dinumihan mo ang hangin ng iyong kayabangan. Lumingon si Alejandro sa kanyang COO. Miguel, pakitandaan, ang mga pribilehiyo sa reserbasyon ni Mr. Santiago sa lahat ng ari-arian ng De La Cruz, ang ating mga restaurant, ating mga hotel, ating mga airline, ay permanenteng binabawi, epektibo agad-agad. Tumango si Miguel, nagtatype na sa kanyang telepono. Opo sir. Gumuho ang mukha ni Santiago. Ito ay isang propesyonal na hatol ng kamatayan. Hindi mo maaaring gawin yan. Kagagawa ko lang, sabi ni Alejandro. Ipadala mo ang bill para sa iyong alak sa aking opisina. Iyan na ang iyong huli. Ngayon, lumayas ka. Napaungol si Santiago, tumingin kay Alejandro, kay Miguel, sa mga security guard. Talo. Kinuha niya ang kanyang Amerikana at tumakas mula sa restaurant sa ganap na kahihiyan. Napakatahimik ng silid. Pagkatapos ay ibinalik ni Alejandro de la Cruz ang kanyang buong atensyon kay Marco. At para sa iyo, Hinoong Marco, sabi ni Alejandro, ang iyong pag-uugali ay, sa isang salita, hindi mapapatawad. Ikaw ang mukha ng negosyong ito. At ang mukhang iyon ay palaging malupit, mababaw at walang kakayahan. Pakiusap po, Ginoong de la Cruz. May pamilya po ako. 15 taon na po ako dito. At sa 15 taon, wala kang natutunan, sabi ni Alejandro. Natutunan mong purihin ang mayayaman at tapakan ang mahihirap. Hindi iyon serbisyo. Kaduwagan iyon. Miguel, sir, ipa-escort mo si Marco palabas ng lugar na ito. Ang kanyang pagkakasibak ay epektibo simula sa segundong ito. Ang kanyang huling sahod ay katumbas ng 1 linggo. Wala nang iba pa. Hindi, sigaw ni Marco, susugod sana. Pakiusap po, gagawin ko ang lahat. Agad siyang hinarang ng 2 security guard. Hinawakan siya sa mga braso. Ginoong de la Cruz, pakiusap! Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Patawad po! Patawad! Ang kanyang mga sigaw ay naputol nang magsara ang mga pintong tanso. Nakatayo si Alejandro de la Cruz sa gitna ng katahimikan, humihinga ng malalim. Ang adrenaline mula sa komprontasyon ay unti-unting nawawala, iniiwan ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit mayroon pang iba, isang pakiramdam ng pagiging tama. Isang pakiramdam na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, may isang bagay na nailagay sa tamang lugar. Dahan-dahan niyang inalis ang mga butones ng kanyang sira-sirang overcoat. Hinayaan itong mahulog sa sahig. Sa ilalim nito, suot niya ang simple ngunit perpektong pagkakatahi na itim na polo at pantalon ng kanyang pang-araw-araw na uniforme. Ang uniforme ng isang bilyonaryo. Tumingin siya sa mga natitirang bisita na lahat ay nakatitig sa kanya. Natatakot at namamangha. Paumanhin po sa abala sa inyong hapunan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na. Ang inyong mga pagkain ngayong gabi, syempre, ay libre na. Sana po ay masiyahan kayo. Pagkatapos ay lumingon siya. Hinanap ng kanyang mga mata ang buong silid, naghahanap ng iisang tao, si Sofia Reyes. Nakatayo pa rin siya kung saan mismo niya sinabihang huminto, sa tabi ng service stand. Namumutla siya. Ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong takot at pagkamangha. Tumingin siya sa bilyonaryo, sa nahulog na Amerikana, sa mga bakante at kahiyahiyang mesa ni na Santiago at Marco. Naglakad si Alejandro de la Cruz patawid sa silid kainan. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, may layunin. Ang buong silid ay nanonood. Huminto siya sa harap niya. Ang malamig na CEO ay nawala. Sa kanyang lugar ay si Alejandro lamang. Binibining Sofia Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ngayon ay malumanay. Ginoong de la Cruz, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinisante ka sa pagkakatanda ko. Iyon yata ang huling nangyari, sabi niya. Oo po, sir. Kung gayon, sabi ni Alejandro, nais kong bawiin ang iyong pagkakasibak. Huminto siya sandali. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa katunayan, nais kong mag-alok sa iyo ng isang promosyon. Si Sofia Reyes ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang kamay ay nakatakip pa rin sa kanyang bibig.
Ang buong silid kainan ng perlas ng silangan, puno ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang mga tao sa Maynila, ay nakatitig sa kanya. Isang promosyon, sa wakas ay nagawa niyang ibulong ang salita na tila dayuhan at katawa-tawa sa kanyang dila. Ang kanyang isip ay isang magulong pag-iisip. Isa siyang serbidora, isa siyang estudyante. At hata 3 minuto pa lang ang nakalipas, wala na siyang trabaho. Sir, ako, hindi ko po maintindihan. Ang mukha ni Alejandro de la Cruz, na napakaseryoso at malamig kanina, ay lumambot. Hindi Binibining Reyes, hindi isang senior waiter o shift manager. Isang bagay na mas nababagay sa iyong mga natatanging talento. Huminga siya ng malalim at mabagal. Sa tingin ko, hindi ka nababagay sa ganitong uri ng trabaho, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit umalingaw-ngaw sa katahimikan. Mayroon kang isang nakamamatay na kapintasan para sa modernong industriya ng serbisyo. Ipinipilit mong tingnan ang mga tao bilang mga tao. Tumingin siya sa paligid ng marangyang silid. Ang lugar na ito, dapat sana ay isang templo ng kahusayan. Naging isang kulungan ito, isang salamin ng aking sarili. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Hindi na isang mabagal na lakad, kundi isang mahaba at sinusukat na hakbang ng isang taong nagmamay-ari ng lupang kanyang tinatapakan. Hindi siya lumingon, ngunit simpleng sinabi, "Sumama ka sa akin." Tuliro, na parang nasa isang panaginip, sumunod si Sofia. Ramdam niya ang mga mata ng bawat kumakain sa kanyang likuran. Dumaan siya sa podium ng head waiter, na ngayon ay kapansin-pansing bakante. Dumaan siya sa mabibigat na tansong pinto, na binuksan ng isa sa mga tahimik na lalaking nakaitim. Si Miguel, ang COO, ay sumunod sa kanila sa isang maingat na distansya. Lumabas sila sa malamig na kalye ng Oktubre. Ang ingay ng siyudad, mga busina, sirena, ang malayong ugong ng trapiko, ay tumama sa kanya na parang isang alon, sinisira ang mahika ng restaurant. Isang itim at napakakintab na sedan ang huminto sa gilid ng kalsada na parang ipinatawag lang ng isip. Isang custom-built na Maybach. Isang sasakyan na sa mga magasin lang nakikita ni Sofia. Humakbang si Miguel at binuksan ang pinto sa likuran. Binibining Reyes, sabi ni Alejandro. Isininyas na mauna siyang pumasok. Nagatubili siya. Ang kanyang kamay ay nasa malamig na hawakan. Sir, Ginoong de la Cruz, saan po tayo pupunta? Ang shift ko po. Ibig kong sabihin, wala po akong dalang Amerikana. Pupunta tayo, sabi ni Alejandro, upang pag-usapan ang iyong hinaharap. Huwag kang mag-alala sa iyong Amerikana. Hindi mo na iyon kakailanganin pa. Pumasok siya sa malambot na katad na upuan, para siyang lumubog sa isang ulap. Ang loob ng sasakyan ay tahimik. Ang ingay ng Maynila ay biglang naglaho nang sumara ang mabigat na pinto na may malambot na tunog. Umupo si Alejandro sa tapat niya. Si Miguel ay umupo sa upuan ng pasahero at isang salamin na partisyon ang tumaas upang bigyan sila ng ganap na privacy. Ang sasakyan ay umandar ng maayos. Naupo si Sofia sa kanyang mga kamay, lubos na alintana ang kanyang murang apron at ang bahagyang amoy ng pagkain sa restaurant na kumakapit sa kanya. Pinanood siya ni Alejandro de la Cruz. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa sa malabong liwanag mula sa dashboard. At pagkatapos, sa katahimikan ng gumagalaw na palasyong iyon, nagsimula siyang magsalita. Nagsimula siyang magkwento, hindi bilang isang bilyonaryo sa isang serbidora, kundi bilang isang taong naghahanap sa isang taong nakakita. Ang De La Cruz Holdings ay may isang sangay na pangkawang gawa, nagsimula si Alejandro. Ang kanyang boses ay hindi na ang umuugong na instrumento ng isang CEO, kundi ang nagmumuni-muning tono ng isang taong nag-iisip ng malakas. Isa itong foundation. Pinamamahalaan nito ang aking mga personal na proyekto, kasama sa mga ari-arian nito. Ang isa sa pinakamalaking pribadong koleksyon ng sining ng hapon sa Western Hemisphere. Ito ay dalubhasa sa ukiyo-e woodblock prints at, higit sa lahat, sa restorasyon ng panahon ng Meiji. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa kanya. Ang mismong mga bagay na tila alam na alam mo,
Ang puso ni Sofia, na kanina pa kumakabog, ay masakit na tumibok. Ang koleksyon ng De La Cruz. Nabasa ko na po ang tungkol dito. Ito po ay isang alamat. Ang Hokusai Archive. Ang lacquerware. Ito'y isang gulo, sabi ni Alejandro. Pinuputol siya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ito'y isang bodega ng mga napakahalagang bagay na nag-iipon lang ng alikabok. Sa loob ng 20 taon, ito ay pinamahalaan ng mga akademiko, mga taong kayang ikatalogo ang isang 16th century na mangkok ng tsaa ayon sa eksaktong sukat at halaga nito sa merkado. Ngunit walang konsepto sa mga kamay na humawak dito o sa kasaysayang nasaksihan nito. Sumandal siya, ang kanyang pagnanasa ay biglang naging kitang-kita. Mga bagay lang sila, isang puhunan, isang tax write-off. At ito, ang kaisa-isang bahagi ng aking buong imperyo na malapit sa puso ng aking ina. Tumingin siya sa bintana, sa lumalabas na ilaw ng syudad. Isa siyang artist. Kintsugi. Naniniwala siya na ang kasaysayan, kahit na isang kasaysayan ng pagiging basag, ay isang bagay na maganda. Ang mga curator na ito, sinusubukan nilang itago ang mga lamat sa loob ng mga dekada. Ibinalik niya ang kanyang matalas na tingin sa kanya. Binubuwag ko ang kasalukuyang board. Nagtatayo ako ng isang bagong pampublikong wing ng museo at kailangan ko ng isang bagong direktor. Hindi lang isang curator na mag-aayos ng mga index card. Kailangan ko ng isang direktor na mamumuno dito. Isang taong mangangasiwa sa buong koleksyon, mamamahala sa restorasyon nito at magtatayo ng bagong wing na iyon mula sa simula. Kailangan ko ng isang taong may kaalaman, oo. Pero higit pa riyan, kailangan ko ng isang taong may respeto, may empatiya, may mabuting puso. Kailangan ko, sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba, ng isang taong nakakaunawa na ang isang basag na bagay ay maaaring gawing mas maganda. Ang implikasyon ay nakabitin sa tahimik at mabangong hangin. Napakalaki nito, napaka-imposible, na hindi ito kayang abutin ng isip ni Sofia. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang boses at ito'y nanginginig. Ginoong De La Cruz, pakiusap po, hindi po kayo maaaring maging seryoso. Isa po akong graduate student. Isa po akong serbidora. Nagsusulat po ako ng mga papel, naghahain ng tsaa. Mayroon po akong 2,000 piso sa aking bank account. Hindi po ako namamahala ng mga budget na milyon-milyon. Hindi po ako kumukuha ng mga staff. Hindi po ako nakikipagnegosasyon sa mga internasyonal na museo. Umiling siya. Kailangan niyo po ng isang heavyweight, isang batikang profesional mula sa Met o sa Louvre. Gagawin ko lang po kayong katawa-tawa. Sisirain ko po ang pamana ng inyong ina. Nakikinig ng matiyaga si Alejandro de la Cruz. Mayroon akong 12 ng mga heavyweight sa aking payroll, Binibining Reyes, sabi niya ng malumanay. Sila ang mga pedant na nabanggit ko. Mayroon silang perpektong mga credential at walang kaluluwa. Alam nila kung paano gawin ang lahat, pero walang isa man sa kanila ang nakakaalam kung bakit. Ikaw, ipinakita mo sa akin ang iyong bakit ngayong gabi. Sa pagbibigay po sa inyo ng tsaa, tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay pumipiyok. Sa pagpaparangal sa akin, pagtatama niya, nang wala kang makukuha, at lahat ay maaaring mawala sa iyo. Tinindigan mo ang isang bully para sa akin. Tinindigan mo ang isa pang bully para sa iyong sariling dignidad. Nagtataglay ka ng integridad, Binibining Reyes. Iyon ay isang hindi matatawarang kalakal sa aking mundo. At ito ang pinakapambihira. Ang paano? Ang mga budget, ang pamamahala, ang mga negosasyon, iyan ay maaaring ituro. Si Miguel dito ay kayang ituro iyan sa iyo sa loob ng isang buwan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mapagkukunan. Direktang mag-uulat ka sa akin. Ngunit kung ano ang mayroon ka, ang apoy na iyan sa iyo, ang malalim na likas na paggalang na iyan, hindi iyan maituturo. Sumandal siyang muli, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sinabi mo sa akin na hinahangaan mo ang pilosopiyang kintsugi. Ang koleksyong ito, Sofia, ay ang basag na paso ng aking ina. Ibinibigay ko sa iyo ang ginto. Hinihiling ko sa iyo
na buuin itong muli. Natahimik si Sofia. Ang kanyang isip ay naglalaro, hinahanap ang bitag. Walang bitag. Mayroon lamang itong imposible, nakakatakot at magandang pagkakataon. Hindi ko po kaya, bulong niya. Kahit po gustuhin ko. Ang nanay ko po mayroon siyang MS. Ang mga eksperimental na gamutan, napakamahal po. Ang sahod ko po sa restaurant, ang aking student loans, lahat po ay napupunta doon. Hindi ko po kayang sumugal. Inaasahan na ito ni Alejandro de la Cruz. Ang iyong ina, si Catherine Reyes, sabi niya, ay kasalukuyang nasa Westside Neurological Clinic. Ang kanyang mga natitirang bayarin hanggang kaninang umaga ay 5 milyong piso, napaigtad si Sofia. Ang Medical Research Division ng De La Cruz Foundation, patuloy ni Alejandro, ang sasagot sa buong habambuhay na gastos ng pagpapagamot ng iyong ina sa anumang pasilidad sa mundo na kanyang pipiliin. Iyan ay isang hindi matatawarang bahagi ng iyong kontrata sa trabaho. Isipin mo na lang na isa itong signing bonus. Iyon, ang sandali kung kailan bumigay si Sofia. Ang bigat ng maraming taon ng pagtitipid, ng pag-iipon, ng pakikipag-away sa mga kumpanya ng insurance, ng panunood sa kanyang ina na nag-aalala sa pagiging pabigat. Lahat ay bumagsak. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at nagsimulang humagulgol. Umupo ng matiyaga si Alejandro, walang sinasabi. Pagkatapos ng isang mahabang minuto, inayos niya ang kanyang sarili. Bakit po? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Bakit niyo po ito ginagawa? Para sa isang pagyuko? Para sa isang tasa ng tsaa? Tumingin si Alejandro de la Cruz sa kanyang mga kamay. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang maliit at pudpod na sagisag na metal. Ang kirimon. Hindi lang ako lumabas na nakadamit ng ganoon bilang isang pagsubok, Sofia, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at mabigat. Lumabas ako dahil ganoon ang nararamdaman ko. Isang matanda, walang silbi, hindi nakikitang tao, isang bigo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagbisita sa doktor, ang arrhythmia, ang hungkag at nakakasakal na kawalan ng laman ng kanyang trilyon-trilyong buhay. Hindi ako lumabas para maghanap ng empleyado, bulong niya. Lumabas ako para maghanap ng iisang dahilan para mabuhay. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang hindi pamilyar na kahalumigmigan. Handa na akong isuko ang lahat. Hayaan itong mabulok at pagkatapos, ikaw, binigyan mo ako ng tubig, nakita mo ako. Isinara niya ang kanyang kamay sa paligid ng maliit na sagisag. Nang makita mo ito, nang yumuko ka, para kang isang ilaw na binuksan sa isang libingan. Hindi mo nakita ang isang pulubi, hindi mo nakita ang isang bilyonaryo, nakita mo ang anak ng aking ina. Nakita mo ang bahagi ko na itinago at ikinahiya ko sa loob ng 60 taon. Yumuko ka sa kanya. Huminga siya ng malalim at nanginginig. Hindi mo lang ako binigyan ng tsaa, Sofia. Pinaalala mo sa akin kung sino ako. Pinarangalan mo ang aking nakaraan. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay bigyan ka ng isang hinaharap. Huminto ang sasakyan. Tumingin si Sofia sa bintana at nakita ang nagtataasang itim na salaming gusali ng De La Cruz Tower. Huminga ng malalim si Sofia, pinunasan niya ang huling luha, umupo siya ng tuwid. Ginoong De La Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi po ako marunong magpatakbo ng isang museo, pero marunong po akong matuto. Hindi ko po kayo bibiguin, at hindi ko po siya bibiguin. Tinatanggap ko po. Isang maliit at tunay na ngiti sa wakas ang sumilay sa mga labi ni Alejandro. Hindi binibining Reyes, sabi niya, habang bumababa si Miguel para buksan ang kanyang pinto. Ang karangalan ay akin. Isang bilyonaryo ang nagpanggap na pulubi. Isang mabuting serbidora lang ang nagbago sa lahat.